Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. Don't forget to like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook, ang kapayapaan at habag ng Diyos na may suma sa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Na ito po lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa bawat araw patuloy tayo na sinasaliksik natin ang kasulatan tungkol po sa aral ng Diyos para po sa ating kaligtasan. At itong mga video na ating pinupost sa YouTube channel, sa Facebook. So huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo sa ating YouTube channel. So ang ating kalimutan, i-search po natin ang Pastor Lolito TV and Maka Lolito channel, no? Sa dalawang account natin dyan, mayroon po tayong matutunan na salita ng Diyos. So don't forget to post notification bell for update every day the new videos or live streaming or sharing the word of God. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, dapat malaman po natin, tandaan po natin na dahil sa ugnayan natin kay Adan ay namatay tayo ngayon. At yung mga kapatid, ang dahilan na mamatay tayo dahil po ito ang ginawa ni Adan, mga kapatid, na kasalanan at si Iba, kaya nagkaroon ang tao ng kamatayan. So yun mga kapatid, na pinagbilinan po ng Panginoon na ating inunong si Adan, si Iba, na magkakain sa bunga ng kahoy na yon sa gitna ng lamanan ng Eden, pero kumain po sila dahil po sa diablo na nagligaw po na ating inunong si Adan, si Iba. So mga kapatid, sa ating kapanahon ngayon, tandaan po natin, itong ating kamatayan, ito po ang kasalanan ni Adan, si Iba. Pero ang pagparito ng Panginoon, ito mga kapatid ang nagpapatawad, no, ng ating kasalanan. So yan mga kapatid ang kaibahan, hallelujah, sa ating Panginoon Kristo at kay sa ating yunong si Adan, si Iba, na namatay tayo kay Adan pero mabuhay tayo sa magitan na atin Panginoon Hesus Kristo, no? Ito po sinabi sa 1 Corinthians 21 to 22. Ito mga kapatid, ang sinabi mga kapatid ni Apostol Pablo. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. So yan mga kapatid, no, ang dahilan, sistema sa ating kalagayan ngayon na hindi maiwasan ang kamatayan. Lulubin man natin matiling buhay, pero alam po natin na isang Panginoon sana na matiling buhay ang tao, pero nabigo lang po dahil po sa diablo, na ito po ay nalinla po ng diablo, na sa ating kapanahon din ngayon, ganun din ang diablo ay linlahin din ang mga tao. Napakinggan natin sa Genesis chapter 2, 16-17. Ganito po ang pinagbili ng Panginoon sa tinudun si Adan, si Iba, para po na matuling buhay ang tao. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. So mga kapatid, so ang plano pala ng Diyos, pasimula pa lang na walang kamatayan ng tao. Yun pala ang nais ng Panginoon sa atin, na manatili po tayong buhay. Kaya lang, dahil po sa diablo talaga na sabihin natin, nagliligaw natin yun si Adan, si Iba, ay nagkaroon tayo ng kamatayan. So salungat po sa plano ng Diyos sa tao. Kasi ang plano ng diablo, patayin ang tao. Kaya ang sinabi ng Panginoon na ang diablo, mamamatay tao. So noon, pasimula pa lang, ayon po sa sinulat po ni Apostol Juan, mapatid, dito po sa John, mapatid, in chapter 8 in verse 44, na sa simula pa lang ang diablo mamamatay tao. Kasi yun ang dahilan, ibig ang plano ng Diyos pala sa tao, walang kamatayan. So namatay tayo ngayon dahil po sa gawa ng diablo. Singa nyo naman, naparito po ni Kristo para na bawiin tayo sa kamatayan. Mapatid, di po tayo tuluyan mga kapatid mapunta sa impyerno. So ganun ang diablo na din, kapag gumawa ng paraan na ang Biblia din, na alam natin ito salita ng Diyos, nagpapalaya sa atin, so salimutan ito sa pumuhay ng kasamaan. Ang Biblia din ginagamit ng diablo para magligaw sa ating pananampalataya. Napakinggan natin si John chapter 8:44, na mula nang pasimula pa ang diablo, mamamatay tao.
Ang Diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. So paano nagsinungaling ang Diablo, mga kapatid? No? Kasi ang sabi ng Panginoon kay Adan, na kapag kumain kayo, mamatay kayo. Pero ang sabi ng Diablo, mga kapatid, dito sa Genesis chapter 3 in verse 4, ang sinabi ng Diablo sa babae, pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. So, napakaliwanag po sa 2:17 na kapag kumain kayo, mamatay kayo. Pero ang sabi ng ahas, pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Diba? Sabi ng Panginoon, ang iyong ama ang Diablo, sapagkat mula ng pasimula, mamatay tao. At kapag nagsalita siya, ayon lang sa kanyang sarili. At siya ang ama ng lahat ng sinungaling. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, alam natin Biblia na ito talaga ay nagbili ng Panginoon sa mga propeta, sulat ni Moises, hanggang po sa panahon ng mga apostol. Ito talagang Biblia ay alam natin. Ito, nandito po ang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng kalayaan. Pero nandito rin sa Biblia ang mga gawa ng Diablo ng paninla po ng tao. So kaya ang Biblia ginagamit ng Diablo din ngayon kasi sa puno ng kahoy po, na ito po ay pinagbili na ng Panginoon ating Nunsya ng Siba, na kapag kumain mamatay kayo, ayun din ang kahoy ginagamit ng Diablo at ang dahilan mamatay tayo. So ngayon, mga kapatid, sa bawat araw na ating pamuhay, hindi ba talaga nalila ng Diablo? Hindi ba tayo talaga sumunod na layunan ng Diablo? Kasi ang Diablo nag-udyok po ng puso ng tao, mga kapatid. Hanggang ngayon, ang Diablo ay gumawa ng paraan para udyukan niya ang isipan ng tao, para ang tao, imbis kaya maging masunurin sa Panginoon, naging Israel na tayo sa Panginoon. So yun po ang dahilan, mga kapatid, na naparito anak ng Diyos para lupigin ang kapangyarihan ng Diablo. Sapagkat ang mga tao na sumasalungat at gumawa ng kasalanan ay pinagharian ang puso nila ng Diablo. Pakinggan natin si Ephesians chapter 2 verse 1 up to 2. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo sa magitan ng banal na Espiritu. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So, yan pala, mga kapatid. Bakit ang mga tao, kahit na kung araw-araw na sila makinig, at kung mayroon silang madaanan sa YouTube, sa Facebook na salita ng Diyos, ay kaagad nila iniiwasan. Kasi ang isipan at puso nila pinagharian ng Diablo. So hindi po natin sila masisi. Kahit yung mag-anak, kapatid, asawa, anak, o kaibigan, matalik na kaibigan, minsan po kung pinagsabihan natin tungkol sa salita ng Diyos, iniiwasan na po tayo. Dahil po ang puso nila ay pinagharian ng Diablo. So kawawa naman sila. So kawawa naman tayo kung ang Diablo naman na ito po ay papunta na impyerno ang maghari sa atin. Dapat po ang Diyos ang ating paghariin sa ating puso para po ang kaligtasan ay ating makamtan. Pero hindi maiwasan na may mga tao talaga minsan po ay nakipagdebate pa ng katotohanan kahit kasinungalingan, sapagkat ang Diablo ay hindi pa huli po. Gumagamit din siya ng bulaang propeta. Na ito yung sinabi ng Panginoon dito po sa Mateo. Tandaan po natin sa sulat po niya sa Kabanata 7, talata 15, na ito po ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. So pinapaingat tayo ng Panginoon na kasi may bulaang propeta talaga. Ayon po sa 7:15 dito po sa Mateo. Pakinggan natin itong bulaang propeta na ang sabi ng mag-ingat kayo. So mayroon pong babala ang Panginoon Kristo sa atin ngayon na mag-ingat po tayo sa mga bulaang propeta. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Ito mga bulaang propeta. So ang bulaang propeta, kailanman hindi ito magtuturo ng katotohanan, sapagkat tinawag ng Panginoon bulaang propeta. So ang bulaang propeta, nagkukunwari din ito, no? Nagkukunwari din ito na nagtuturo sila na ginagamit ang Biblia. Pero bakit tinawag sila bulaang propeta? Sapagkat ang nais nila
mga kapatid, hindi ang katotohanan, sapagkat tinawag ang bula ang propeta nga. Paano sila magtuturo ng katotohanan? Kaya kahit akong gamit ng Biblia, pag bula ang propeta, yung mga sinasabi nila kabaliktaran, tulad na sinabi ng Diablo, na sinabi ng Panginoon sa Genesis 2:17 kay Adan, kapag kumain kayo, mamatay kayo. Now, ang Diablo sinungaling. Ang sabi ng Panginoon, ang iyong ama ang Diablo, sapagkat ang Diablo mula pa ng pasimula mamatay tao. Siya ay sinungaling, at kapag siya nagsalita siya sa kanyang kasarili, at siya ang ama ng mga sinungaling. So yan mga kapatid, ang Diablo. Now, sinabi ng Diablo sa Genesis chapter 3 verse 4, hindi kayo mamatay. No, kaya ngayon naman, itong bulang propeta, mag-ingat po tayo, sapagkat ito mga kapatid, ang bulang propeta, ang espiritu nito ay galing sa Diablo. Dahil kung galing sa Diablo ito, kailanman hindi siya pwede magtuturo ng katotohanan, sapagkat ang sabi ng Panginoon sa John 8:44 na mula pa ng pasimula mamamatay tao siya, at kapag nagsalita siya ayon lang sa kanyang sarili. So kaya hindi pwede magsalita ang Diablo ng katotohanan, sapagkat siya talaga ay Diablo na nagligaw ng kaluluwa ng tao dito sa libutan. Kaya dapat tayo maging mga kapatid maigmat, no? Ang sabi dito sa 10:16 mga kapatid sa Mateo, tanda po natin na ang sabi ng Panginoon na magmatalino kayo. Tandaan natin mga kapatid, magmatalino tayo gaya ng ahas. Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo, kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas, at kasing amo ng mga kalapati. So, tandaan ninyo, ipinapadala ko kayo sa gitna ng mga lobo, tulad kayo ng mga tupa na ipinadala ko doon sa gitna ng mga lobo. Pero kailangan magmatalino kayo gaya ng ahas, at maging malumo kayo para ng kalapati. So, kung matalino ang ahas, dapat matalino din tayo. No? Huwag na yung gayahin na ang talino ang ahas. Dapat mas matalino tayo din. Kaya matalino ang ahas, ginamit nga ang kahoy para po na mamatay tayo. Ayun, dahilan, patay tayo ngayon dahil po sa kahoy na yan na pinagbili ng Panginoon. Na ang Biblia, gumamit po ang Diablo ng bulaang propeta. Ito mga bulaang propeta, ito po ay binabaluktot nila, mga kapatid. Binabaluktot nila ang aral na sisirain lang ang ating pananampalataya. Pakinggan natin si Apostol Pedro sa 2 Peter in chapter 2 verse 1. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pedro, mga kapatid. Pakinggan natin dito sa chapter 2 verse 1 sa 2 Peter. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Pagkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo, at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Diba? So ganun din ngayon, magkaroon tayo ng huwad na guro, at palihim nilang ituturo na nakakasira na pala na ating pananampalataya. So palataya po tayo na ang Kristo talaga ay babalik at iligtas po tayo, pero sira po na pag-asa yan kung ang aral natin ginagawa ay ito, aral ng mga bulaan guro. Guro nga, tagapagturo nga, pero wag tayong kumpiyansa dahil may nangaral po na nga ito'y mga bulaang guro. Ano bang tawag natin sa pari, pastor? Di ba guro? No? Di ba tinuturuan tayo? Di ba ang maestra at saka maestro, may pupils po, tayo mga estudyante, na ang pastor pare, tagapagturo, di ba tinatawag na guro? Kasi tinuturuan po tayo ng pastor, tinuturuan tayo ng pare, tinuturuan tayo ng tagapagturo. So, naging guro natin sila sa pangaran salita ng Diyos. Pero mag-ingat tayo dahil may huwad bulaan guro. No? Di po siya nabi ni Apostol Pedro, maliwanag talaga, at saka ito'y nakakasira ng ating pananampalataya. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad ng propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Pagkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo, at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila, kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. So, ito mga guro na ito, ang aral ng Panginoon tinatakwil, pero nangaral. Paano sila mangaral kung walang Biblia? Diba? Ginagamit nila ang Biblia, pero ito'y bulaang guro, at tinatakwil nila ang Panginoon Kristo. So nagamit ng Biblia, pero ang aral hindi tungkol po sa Panginoon Kristo, para po sa kapahamakan nating kaluluwa. Imbis kay
kaligtasan ating inasahan, kaparusahan ating kantungan. Dahil po ang aral nila ay ito'y kasinungalingan. Kasi palihim sila magtuturo ng nakakasira ng pananampalataya. So, sayang naman. Nampalataya po tayo may Diyos, nampalataya po tayo na ang Diyos ay bubuhayin tayo sa kanyang pagparito. Pero, hindi maasahan, mga kapatid, ating panampalataya kung ito'y sira sa paningin ng Diyos. Ayan mga kapatid, palihim nila tinuturo ang mga aral po na kasinungalingan. Kaya, ang sabi ng Apostol Pablo, na wala na ibang magandang balita. Kasi kung babaguhin nila ang magandang balita, si Apostol Pablo nagpapatunay na wala ng ibang magandang balita. Na ito mga kapatid ang sinasabi sa Galatia in chapter 1 verse 7. Pakinggan natin ang sulat ng Pablo para pito sa atin, chapter 1 in verse 7 up to 9. Mga kapatid, ang totoo, wala ng ibang magandang balita. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. So, yun po sinabi sa Galatia chapter 1 verse 7 na ang totoo, wala nang ibang magandang balita. Kasi, nagtaka tayo ngayon na tulad ng pangaral ng mga apostolis na ang bautismo sa pangalan na ating Kristo, pero mga kapatid, iba po minsan ang bautismo ng ibang mga ngaral. So yun po ang dahilan na bakit may kaibahan. Walang ibang magandang balita, pero mayroon mga taong nanggugulo at binabaluktot po nila ang magandang balita. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Verse 8. Sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. So maliwanag mga kapatid, ayaw ba natin ng sumpa? So wag natin baguhin. Huwag tayong maniwala sa mga aral na sabihin natin nakakasira lang natin panampalataya at binabaluktot nila ang Ebanghelyo, ang magandang balita tungkol po sa atin Panginoong Jesucristo. So yun po dahil mga kapatid, hanggang ngayon ang Panginoon talaga ay tinuturuan po tayo na kahit paano ay malalaman natin ang galaw ng diablo. Kasi kung ng diablo talaga ngayon mga kapatid na nagagamit po siya ng bulaang propeta, tandaan po natin bulaang propeta, ang espiritu niya ay galing sa diablo. Pakinggan natin sa 16, 13, 14 dito po sa pahayag. Ito mga kapatid biblical po ito, ng espiritu ng bulaang propeta, ito po ay galing sa diablo. Kaya kailanman ang bulaang propeta, hindi magtuturo ng katotohanan sa ng diablo, ama ng kasinungalingan. Pakinggan natin sa pahayag in chapter 16, 13 to 14. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw, at ng huwad at sinungaling na propeta, ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pagkikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So itong espiritu ng demonyo na nasa propeta, bulaang propeta, ay pumunta sa iba't ibang, sabihin natin, lugar, bansa. Kasi ang pinunta niya ang mga hari sa buong bansa. So magtaka tayo, tanda po natin tulad ng isang presidente o prime minister, ang king, ito po ang hari, pero ang hari din ay siya ang pinakataas po kaysa presidente. So mga kapatid, ito po ang espiritu ng diablo, itong bulaang propeta, ang puntarian niya, ang target niya ang mga hari sa buong bansa. Maliwanag po dito mga kapatid na pinuntahan niya ang lahat ng mga hari sa buong bansa. Ulitin natin mga kapatid dito sa 16:14 sa pahayag. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo. Sa buong mundo. Upang tipunin sila para sa pagkikipaglaban sa Diyos
pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So itong paglaban nila sa Panginoon, tutupukan sila ng apoy. Ito makapit na kasulat po dito sa Pahayag chapter 20 verse 8 up to 9. Natutupukan ito sila ng apoy mula sa langit. Na sa makipaglaban na po sila ng mga banal ng Diyos, tayo mga manampalataya, palibutan po ang Jerusalem ng mga kampo ng Diablo, pero uulan po mula sa langit at tutupukin po silang lahat. So ito mga batid, nag-ipon lang po ang Diablo, itong espiritu po ng itong bulaang propeta, ito po mga batid ay galing sa Diablo. So kaya, pag sinabing bulaang propeta, ay hindi talaga sila magtuturo ng katotohanan sapagkat sila po talaga, ang kanilang ama ay ang Diablo na ama ng kasinungalingan. So ngayon, akala natin Biblia, mga kapatid, ginagamit talaga nila, ay maniwala po tayo. So hindi pwede kagad tayo maniwala dahil Biblia ang ginagamit. Sapat ang Diablo, yun nga, ang kahoy nga na pinagbawal ng Panginoon ang kainin ng bunga ng kahoy na yun, ang pagkilala sa mabuti at masama, ay yung pong dahil namatay tayo ngayon sapagkat kumain talaga si Iba. Mga kapatid, pakinggan na lang natin dito po sa Genesis in chapter 3 in verse 5. Ganito po ang nangyari po sa ating nunun si Iba. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Verse 6. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Yan mga kapatid, tumitig ang babae sa bunga ng kahoy na yon, kaya dahil sa pagtitig niya, nagkaroon ng pagnanasa na masarap kainin. So yun na po, nagkaroon ng pagnanasa dahil po sa tinitigan po niya ang bunga na pinagbawal ng Panginoon na kapag kumain kayo, matay kayo. So hindi po nakaligtas ang ating unong siya lang si Iba sa gawa ng Diablo. Tayo ngayon kaya, paano tayo maligtas sa gawa ng Diablo? Mga kapatid, kung natin paniwalaan ang nangarap po ng katotohanan. Kasi minsan po umasa na po tayo sa ating karunungan, relihiyon at samahan kung mga tradisyon, doktrina at tuntunin ng sanlibutan. Ito pala natin alam na ito pala ang trabaho ng bulaang propeta. Kasi ang Diablo, ang mga bulaang propeta, sila din ay mga kapatid, may kasamang bulaan apostol. Itong mga bulaan apostol, nangaral po sila ng Jesus din, pero iba ng Jesus na pinapangaral ng mga apostol. So ito sinasabi ni Apostol Pablo in 2 Corinthians in chapter 11 in verse 4. Pakinggan na lang natin mga kapatid, ito po sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians in chapter 11 verse 4. Sapagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Yun po tandaan po natin ito po ang sabi ng Apostol Pablo na sapagkat madali kayong naniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming pinapangaral sa inyo. So ano ibig sabihin? Ito tinawag sa Pablo mga bulaan apostol. Ayan po sa verse 13. Na ano ibig sabihin mga kapatid? Na ang dali nating tumanggap dahil Jesus talaga ang pinapangaral, pero hindi tulad ng Jesus na pinapangaral ng mga apostol. So bakit mga kapatid? Dahil po ang Jesus na pinapangaral nila hanggang lang po sa pagkilala na Diyos Ama, pero hindi anak. At saka, mayroon na nga lang ng Jesus, tao lang, at anak lang din. So hindi po pwede mga kapatid, at si Jesus Cristo naging tao talaga, ganun po ang aral ng mga apostol, naging tao, anak ng Diyos, at siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So yan mga kapatid, ang aral ng mga apostol. Now, anong klaseng Jesus ito? Sapagkat madali kayong naniniwala ng kahit sino mang dumarating dyan sa inyo, nangaral ng ibang Jesus kaysa sa aming pinapangaral sa inyo. So may kaibahan pong Jesus ito. So kung naligaw ang ninuno natin sa puno, the same na puno mga kapatid, pareha rin na puno iyon, ginamit ng Diablo, namatay tayo. So ang Jesus naman ngayon na pinangaral sa sanlibutan, mapatandaan po natin
na ito po ang ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, anak ng Diyos at siya naging tao, na ito din ang ginagamit itong mga bulaan apostol, Jesus pa rin. No? Jesus pa rin. Na, sabi sa verse 5 up to 13, pakinggan natin para ma-diretso natin ito. Sa tingin ko, hindi naman ako huli sa mga nagsasabi riyan na magagaling daw sila ng mga apostol. So ang sabi sa Pablo, sa tingin ko, hindi naman ako huli sa mga nagsasabi riyan na magagaling daw sila ng mga apostol. Kasi mayroon pong mga pastor ngayon, nangaral po na ayaw maniwala kay Apostol Pablo na siya apostolis. So mayroon po. Hindi po natin maipagkait yan sapagkat mayroon mga witness, mayroon tayo mga basihan na may nangaral po na ang aral ng Pablo, binabaliwala po nila. Pero ito po, sa tingin ko, ang sabi ng Pablo, hindi naman ako huli sa mga magagaling na nagsasabi sila yung mga apostol. In verse 6. Maaaring hindi ako magaling magsalita, pero sapat naman ang karunungan ko sa katotohanan. So, maaaring na siya marunong magsalita, pero sapat naman ang karunungan sa katotohanan. So, sabihin natin kung siya talaga ay, kung makinig ang tao, parang ayaw nilang maniwala. So, pero ang karunungan sapat na. Kasi ang karunungan na galing sa Diyos, iyan mga kapatid, makikita naman sa lahat na pagtuturo niya. At iyan ay naipakita namin sa inyo sa lahat ng aming pagtuturo. So alam naman natin na ating mga apostolis ay galing sa Espiritu Santo, kaya tayo nga ay naging pastor at sinunod po natin, nagbasa tayo ng Biblia para malaman natin ang totoong aral, mga kapatid. Ang totoong aral talaga na nararapat po natin ipangaral sa salimutan na ito para hindi tayo mag-iba sa mga apostol sapagkat may sumpa po ito. Mga kapatid, sa Galatia chapter 1 verse 8 up to 9. Now, sa verse 7. Hindi ako humingi ng bayad ng ipangaral ko sa inyo, ang magandang balita mula sa Diyos. So hindi nang hiling ang mga apostolis ng bayad na sila nga ng balita, pero ngayon may mga pastor, kapatid, na sabihin natin ginagamit ng pagkapastor para magkakita sila, para magkapira po sila. So yan po ang minsan po si Apostol Pablo nagtatrabaho, hindi po sila umasa sa mga membro, kundi kusang bigay po ng membro ay tinanggap niya ayon po sa kusang loob, pero hindi po siya humingi. Kasi pag humingi po tayo, para pinangunahan po natin ang trabaho ng Diyos. Kasi ang Diyos alam po niya, nangailangan po tayo. So hindi ako pwede hiling ka pa sa kanya sapagkat ang Diyos po ang lahat ng paraan na ang tao ay makapagbigay sa ating pangailangan sa iglesia ng Diyos. So ito po kapatid, ang sinabi ng Biblia sa Malakias 3:10, dalhin ninyo sa aking bahay ang alay at mga ikapo para may makain sa aking bahay dalanginan. So, yun po. Hindi pwede hilingin mo pa, magbigay sa kapo, magbigay kayo, no. Hilingin, ang sabi ng Biblia, dalhin ninyo. So, kung ang tao masunurin sa Diyos, so masagana po ang pamumuhay ng mga lingkod ng Diyos sapagkat may utos ang Diyos sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo sa aking bahay, dalanginan, ang mga 10 bahagi at mga alay para may makain sa aking pamamahay. So yun po, paano makulangan tayo? Paano hilingin pa po natin? Samantala, ang Diyos ay nagbigay na po ng utos para hindi tayo makulangan. Verse 7. Hindi ako humingi ng bayad ng ipangaral ko sa inyo, ang magandang balita mula sa Diyos. Walang hingi kundi nagtatrabaho po sila. Kundi nagtrabaho ako para matulungan ko kayo sa inyong buhay espiritual. Nagtrabaho apostolis para matulungan tayo sa buhay espiritual. Ibig sabihin, patuloy sila ng aral, patuloy sila na napapalagan mga ng balita, pamuhay po na espiritual para kapatid, ay hindi po tayo makagawa po, mga kapatid, ng sabihin natin, tayo po ay makapagbigay po ng pasanin ng iba. So hindi po, kasi ang mga pastor, nagtatrabaho po sila, tulad ngayon na ang mga pastor, nakapo sa Facebook, oy, bigay na kayo ng annual report ninyo. Wala po yan sa Biblia, hindi po yan ganun ang sabi ni Apostol Pablo na idaan natin sa Facebook. I-message natin sabihin natin, messenger pa Facebook, oy, kayo mga pastor, mag-remit na kayo na annual remittance ninyo o every year remittance ninyo. Wala po. Hindi ganun po ang mga apostolis. So may mga taong ganito na hindi po, labag na po yan sa kalooban ng Diyos. Kaya may parusa po sila sapagkat nag-iba na po sila ng patutumo ng pangaral ng magandang balita ng Ebanghelyo ng Diyos. Sama ba ang ginawa kong ito? Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo. So, naglilingkod si Apostol Pablo
tumanggap sila ng tulong sa ibang iglesia. Ibig sabihin, hindi na, for example, Apostolic Believers of Christ International, hindi lang po Apostolic Believers ang nag-support, no, sa ministry natin. May mga tao din na nakikinig sa atin aral at nais nilang tumulong. So, na bigyan tayo ng tulong, mga batid, para po na kahit papano, mayroon silang kaambag sa ministry natin. So, ganon ang mga tao. Tulad ng mga ibang sikta, naglagay doon na nakasobre pa, mayroon mga solusit kung mga kahilingan ng mga membro, nagsakay sa mga bus, sabihin natin, marami pa kanilang mga nagsolicit po sila. Meron solicitation po sila para na makahingi sila ng tulong. So sa atin, hindi na ministry na sa pagsabihan, sapagkat si Apostol Pablo tumanggap lang. Hindi nang hiling ha. Ang sabi, tumanggap. Pag tumanggap, hindi hiniling. Pag tumanggap, binigay lang po. Iba ang humihiling, iba ang tumatanggap. Ang tumatanggap, bigay lang po. So, ang humihiling, nanghingi ka. Ito, ang sabi ng Apostol Pablo sa verse 7, tumanggap ako. Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninakawan ko sila. Matulungan lamang kayo. Parang ninakawan ko sila. Matulungan lamang kayo. Parang ninakawan. Meaning to say, ayaw sana ng Apostol Pablo na tatanggapin niya yon, pero kailangan na tanggapin para makatulong sa iba. Hindi tinanggap para sa kanyang sarili. So tinanggap ni Apostol Pablo ang tulong ng ibang iglesia, hindi kasama sa ministry, dahil na matulong lang sa iba. Pero ngayon iba po, tumanggap sila para sa kanilang sarili lang, at hindi alam ng mga membro na may tulong pala sila galing sa ibang mga ngaral, kung mga ibang sikta. Ang pastor na nabusog, mga tao talaga na sakim. So, pero ang tulong pala na yan, ito Apostol Pablo para sa kanyang kasama, hindi sa kanyang sarili. Balikan natin sa 11 verse 8. Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninakawan ko sila. Matulungan lamang kayo. So, ang tanggap ng Apostol Pablo na bigay sa ibang iglesia, ibig sabihin kasama sa example at Apostolic Believers of Christ International, nagbigay ang mga Katoliko, nagbigay ang mga Tabernacle, Forsaken Alliance, iba't iba na, oh pastor, para sa inyong mga ministry. So, tanggap natin yan sapagkat bigay po, hindi hiling. Pero hilingin natin, mali na po yan. Bigay. So, pag binigay, galing yan sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nagamit ang Diyos ng mga tao na magaan ang puso magbigay para makatulong po sa ating mga kasamahan sa ministry na ngailan ng mga tulong, financial, pagkain, pamasahe, panggasolina, kung sa bis, gitar, drum set, kagamitan ng iglesia ng Diyos. So yun po ay bigay. Pero huwag kang hihiling. Kapag humingi ka na, labag na po yan. Sapagkat may utos na po ang Diyos. May utos na po ang Diyos na ambag-ambag. Ayaw po sulat sa 2 Corinthians in chapter 9 verse 6 up to 7 na ang nagtatanom ng konti, konti ang anihin, at ang tatanom ng malaki, malaki ang anihin. So, masaya ang Diyos kung ang taong nagbigay na kusang loob. So, at pagpapalain siya ng Diyos. So, ganun po. So, hindi po tayo nanghiling. Kung may nagbibigay, tatanggapin natin yan, hindi sa ating sarili, para po sa mga kasamahan na nangailangan po ng tulong, pagkain. Kung sabihin natin, wala silang pambayad ng kuryente, bahay, tubig, malaki na pong tulong yan. Or pagkain, malaki na pong tulong yan. Pero ang iba ngayon, tumanggap talaga ng sinubre sa mga tao, pero siya lang po ang nabubusog. Ang mga membro, ganun pa rin. So, siya pa nanghingi sa membro, oh, bigay na kayo, sana yung annual reporting ninyo. Minsan ganun po. So, hindi po nangalulugod ang Diyos sa ganyang pamalakad ng kanyang iglesia. Dapat sundin natin ang direksyon ng Biblia na siya po, hindi po nang hiling ha. Kapatid, kahit na po na, excuse me, sa panahon po ng mga iglesia ng Diyos, ay nagtulungan, pinagbinta pa ang mga kanilang mga sabihin natin kanilang mga ari-arian, at ang mga pinagbintahan binigay pa sa mga nangailangan. Ganun po ang totoo ng mga mananampalataya ng Diyos. Sa Gawa, sa Kabanata 2, talata 45-47. Pinagbinta-binta po yung mga bautismado, Apostol Pedro, bautismado nila sa araw ng Pentecost. Pinagbinta-binta niya ang mga kaari-arian nila na dapat na ibinta at tinulong po sa mga nangailangan.
Yun ang trabaho ng iglesia ng Diyos. Yun po ang tutumay mananampalataya, nagtulungan. Hindi kay, saan naman ayunin pastor? Saan naman yung padala ni brother sister? Wala naman. Hindi po. Hindi tayo umaasa ng isang tao. Kasi ang inasa natin ang Diyos. Kapag sa Diyos tayo asa, gagawa ang Diyos ng paraan kasi kaya ng Diyos, mga kapatid, turuan ang puso ng tao para makagawa ng nakakabuti po. No? Para makagawa ng nakakabuti kung makatulong sa nangailangan. Kaya sabi sa Pablo na ang marami hindi sila magsobra at ang kulang hindi sila kapusin. So meaning to say, tulungan lang talaga. Ang ministry ng Diyos tulungan lang talaga. Sa mga tao na ito mga batid, yan po ang tinatawag na itong mga tao na ito na iba po sa mga pamunuan ng mga apostol ay tinatawag na bulaan apostol. Ituloy natin sa verse 9 up to 13. Noong kinapos ako sa aking mga pangangailangan habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo. Ang ating mga kapatid na dumating mula sa Macedonia ang nagbigay ng aking mga pangangailangan. Nagbigay? Willing ba siya? Hindi po. At noong kinapos ako sa aking pangailangan habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat kanino man. Hindi ako naging pabigat. Pero ngayon, iba po ang takbo ng sanlibutan niya yun. Wala si pastor nagpadala. Wala na. Saan na si pastor? Wala na anong padala ni pastor. Sa pastor umaasa. Sa Diyos ka umaasa. Sa Diyos tayo umaasa. Sapagkat ang magawa ni pastor, kaya ng Diyos gawin. Ganun po ang ministry. Ganun po ang pagpapalakad ng iglesia ng Diyos. Na hindi po tayo malinla ng gawa ng Diablo. Sapagkat may mga tao na kinukumpir na po nila, ay ito masagana dito, masagana ito, maganda simbahan, marami sila. Hindi po ganyan. Hintay lang po tayo ng trabaho ng Diyos sa atin. Huwag tayong mainit. No? Huwag tayong mainit. Huwag natin hayaan na itong mga kalagayan natin ay hindi na po makita ang trabaho ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong mainit. Hintayin lang po natin. Ibigay pa rin yan ng Diyos. Tuloy natin. Iniwasan ko maging pabigat sa inyo, at iyan ang palagi kong gagawin. Hindi ako titigil sa pagmamalaki sa lahat ng lugar sa Akaya, na hindi ako naging pabigat sa inyo. Totoo ang sinasabi kong ito, dahil nasa akin si Kristo. Hindi nagbigay ng pabigat ang mga apostol. Kung minsan nyo yun, umaasa na lang, no? Sa isang tao, umaasa na lang. Mga kapatid, sa pastor, sa simbahan, punta simbahan lang, para walang nakita. Para walang nakita, anong kulang? Para walang nakita, may drum set ba? May anong pa ba dyan? Wala. Para walang nakita sila mga kapatid. Parang kanilang pagka-Christian, hanggang lang po sa sarili nila, hindi nakatingin sa loob ng simbahan, kung mayroon bang kailangan ng pastor. So, hindi po sabihin natin na concern sila sa kanilang pagiging Christian. No? Kasi kung bigyan po natin ng kahalagaan at pag-Christian, so pinapakita po talaga natin sa ating samahan, sa ating pastor, na mahal natin, na nagdadala po ng kaluluwa ng ating kapwa ng palataya, na tinignan po natin ang kalagayan kung ano na dapat natin gawin para po matatag ng iglesia ng Diyos kung po tayo mananampalataya. Kasi ang mananampalataya, iglesia po ng Diyos mananampalataya. So sa lahat po na sa loob ng iglesia, simbahan, kung bahay lang ina ng Diyos, ay tinatawag tayo ng iglesia ng Diyos. So hindi po nakatingin lang po tayo sa sarili, gusto mo lang masagana ang buhay mo, gusto mo lang na masaya ang buhay mo. Pero ang kasama natin, ang pastor natin naghihirap na, ang pastor natin parang hindi po natin binigyan po ng sabihin natin na pagtingin, wala po natin nagagawa ang ating mga katungkulan bilang Christian. So pagkat sa panahon po ng mga apostol, kung pakinggan natin mga kapatid, dana po natin ito sa sulat po sa Gawa, Kabanata 2, talata 45 hanggang po sa 47. No? Ito mga kapatid, na panahon ng mga nakahikayat na po ang mga 44 sa Kabanata 2, Kabanata 44 hanggang po sa 47, na nakahikayat na po ang mga apostolis ng mga bautismadong Kristiyano, ay ito po ang naramdaman sa puso nila. So ito po ang totoo na mga lumapit sa Diyos na talagang nagsisi, nagpatawad na po sila, nabautismo na po. So gumagalaw talaga ang Espiritu ng Diyos sa kanila kung ano ang pumuhay Kristiyano, kung ano talaga ang trabaho ng totoong Kristiyano,
na sa ating paglilingkod sa Panginoon kung nakapokus ba tayo sa ating sarili lamang. Pero ito po ay hikayat ng mga apostol sa araw ng Pentecost na 3,000, ito po ang kanilang ginagawa. Pakinggan natin sa Gawa, Kabanata 2, talata 44 hanggang po sa 47. Ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Tanda po natin, ganito po ang pamumuhay Christian. So, Kalawang kabanata. Ito mga kapatid 44. Kasi naghang po tayo. Naghang po ang signal natin kasi iniilog po na internet natin. Iniilog po na ano. So ulitin natin sa 44 mga kapatid. Ito po ang panahon po ng mga manampalataya na hikayat ng mga apostol. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. So ganito po ang totoong manampalataya. Ito po ay hikayat ng mga apostoles. Bautismado na po ito sila. 3,000 po. So ito po ang kanilang ginagawa na sila po ay hikayat ng mga apostoles at nakakasama sa mga apostoles. Ito po ang pagtingin nila sa mga kapwa nila manampalataya. Nakatingin po sila kung anong pangailangan. Kaya totoo mga Christian, hindi po na simba lang, praise the Lord, hallelujah. Hindi ka nakatingin sa kalagayan ng pastor, kalagayan ng simbahan, kung ano ba ang dapat natin gawin para po na mapatatag po natin ang mga manampalataya na kapag nagsasamba tayo, hindi po na tama na ito samba lang. Hindi, mayroon tayong trabaho bilang Christian kung ano ang paano natin tuparin no, ang ating katungkulan bilang Kristiyano. So ito po sila mga nahikayat na po sa manampalataya. Ganito po ang ginagawa nila, pinag-isa po ang kanilang ari-arian sa verse 45. Pinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian, at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Yan po mga kapatid. So itong mga tunay po naman ng palataya na hikayat ng mga apostol sa araw ng Pentecost is 3,000 po sila na hindi po sila mga kapatid makasarili. Hindi po lang na sila ang gusto tulungan ni pastor, tulungan ng mga apostoles. Sila po ang nakatingin sa mga apostol, sa mga kapwa manampalataya, kung anong pangailangan po nila. So dahil dyan, bininta ang lupa. So ngayon mga kapatid, mayroon bang Christian ang sabi na, oh pastor, bininta ko ang lupa ako para ibigay ko itong halin, itong pinagbintang ko sa ating mga kapwa manampalataya, anong kailangan nila? Mayroon ba? Kung mayroon, pinagkalooban ng Espiritu Santo yan. Pero kung simba lang ang ating patutumuan, magpupuri lang sa Panginoon, hanggang dyan ang trabaho ng Christian? Hindi po. Nakatingin po sila sa pangailangan. Ito po ang trabaho nila na pinagbinta nila, pinagbili ang mga lupa. Pinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian, at ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. 46. Araw-araw, nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. So, araw-araw po ha. Ngayon, linggo lang nga. Minsan po, hindi po natin napakita sa Panginoon ang totoong pagka-Christian natin. Ito, araw-araw po sila. Ang totoong pamumuhay Christian, araw-araw. Totoo po, sa bawat araw talaga, nakapokus tayo sa mga layunin natin na galing po sa Panginoon. Hindi po na sa linggo lang tayo makipagkita sa pastor, makipag-usap sa pastor. Diyan na makita ating paghalubilo, kung makipagkamayan, kung tayo po nagipag-usap tungkol sa suliranin natin. So ang totoong Christian, araw-araw po. So ngayon, sa time natin, kahit saan tayo, wala si pastor, ganun pa rin ating iniisip sa isipan ang kabutihan at para po sa ikaunlad ng ating kapwa mananampalataya kung anong pangailangan. Kasi ganito po ang trabaho ng mga nahikayat po ng mga apostol. Araw-araw po sila, naghati-hati ang tinapay. Ibig sabihin, hindi lang sa araw na linggo tayo na nakikihalubilo at nakalagay sa isipan natin, sa puso natin ang ating kapwa mananampalataya sa linggo lang. Araw-araw po, naalala po natin sila, anong pangailangan, anong kalagayan, ano ba talaga ang dapat nating magawa na nakakatulong po sa kanilang pamumuhay. Verse 47. Palagi silang nagpupuri sa Diyos. Palagi nagpupuri sa Diyos. Hindi linggo lang, mga kapatid. Araw-araw at palagi nagpupuri sa Diyos. Siguro kung gawin natin araw-araw simba, wala siguro sasama sa atin. Anong klaseng reliyon ito? Araw-araw simba. Kahit po mga kapatid, wala tayong simbahan, araw-araw natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Yung po ibig sabihin. Ito paghati at tinapay bilang pakikisama. Ito po ay sabihin natin
nagkakaisa po sila sa araw-araw sa pakipagsama sa mga apostol. Kung ano aral mga apostol, ito ay pinapakinggan nila, at anong turo ng mga apostol, ginagawa nila araw-araw. So diyan tayo, araw-araw po tayo na mga kapatid, na mumuhay po tayo, may tatrabaho tayo, pero ang salita ng Diyos kasama po natin. Hindi na dinggo lang po tayo nakikinig kay pastor o kay father o kahit sino man. Hindi po. Ito po is spiritual po ito araw-araw. Araw-araw saan tayo? Kasi linggo lang talaga araw pamahinga, so linggo lang tayo nagsasamba. Pero araw-araw mga kapatid, saan man tayo paroroon, trabaho man tayo, saan man tayo, ganun pa rin ang salita ng Diyos ang natili po sa ating puso at isipan para po na magpatuloy tayo sa pananampalataya. Ito mga kapatid, palagi sila nagpupuri sa Diyos. Palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kaniyang inililigtas. So araw-araw sa dinagdag sa mga apostol, hindi sa relihiyon, hindi sa apostolic believers, hindi sa Katoliko, hindi sa Tabernacle Alliance for Spirit Born Again, kung Iglesia ni Cristo, hindi po. Araw-araw doon nakiisa sa mga apostol sa kanilang aral, at araw-araw dinagdag ng Diyos ang kanyang mga tao na ililigtas. So saan nadagdag? Wala sa relihiyon. Kahit anong relihiyon natin, sumunod lang po tayo sa gawain ng mga apostol. Patuloy lang po natin gawin ng mga apostol pagkat wala na po sila. So ang gagawin natin, nagbasa tayo ng mga sulat ng apostol para ipatuloy natin ang kanilang mga ministry, ang kanilang mga pamamahagi ng biyaya ng Diyos hanggang sa salimutan po tayo. So yun po mga kapatid ng aral po. Nabalikan natin ang 2 Corinthians 11 in verse, mga kapatid, 11 up to 13. O, balikan natin 11 to 13. Dito po sa 2 Corinthians. Pero patuloy kong paninindigan ang sinasabi ko ngayon, na hindi ako hihingi ng tulong sa inyo para hindi masabi ng mga nagpapaka-apostol na sila'y katulad namin kung maglingkod. No? Pero patuloy kong pinanindigan ang sinasabi ko ngayon na hindi ako hihingi ng tulong sa inyo. Kaya nga, nag-iwan ng utos ng Diyos para si pastor hindi hihingi, ikaw na mismo kusa ang magbigay sa pastor. Kasi alam mo na tayo mga Kristiyan, may katungkulan tayo sa iglesia ng Diyos na manampalataya na tulungan natin sila. So, sabi pa ba ni pastor, itong gawin natin, kahit hindi na siguro. Alam na po ng Diyos itong pangailangan ni pastor, itong kailangan ng iglesia, ng simbahan, ito po ang mga manampalataya dito na napapasilong, ay hindi makulangan ng pangailangan. Kaya may utos na po, dalhin sa aking bahay ang mga alay at kasampung bahagi. Anong bahagi yon? Sa prutas, sa tanaman, kung palayan, kung sabihin natin ito po ay sa mga gulay, ito po ay pira, kung sabihin natin ito ay manok, kahit ano, bigay mo doon sa bahay ng Diyos para may makain. Kung saan makain? Yung pira, di ba? Makabili ka ng pagkain, bigay mo ng pira. Itong alay at sa kapasampung bahagi, ayon po sa Malakias 3:10. Hindi na magsasabi si pastor, si father, hindi na. Kasi alam mo ang utos ng Diyos, dalhin sa aking bahay ang bahagi, ang mga kasampung bahagi at mga alay ng mga prutas, mga hayupan, anuman ang kita sa kaumahan, bigay mo sa Diyos kasampung bahagi. Kung 10 sako ang palay mo, bigay mo 1 sako. Kasi pagpapalain tayo ng Diyos. Paano? Mga kapatid, ang iglesia ng Diyos ay napahiya dahil ang mga tao na nag-angkin sila iglesia ng Diyos, hindi alam ang trabaho nila bilang manampalataya. Ikaw na, alam mo na, ang sabi ng Panginoon sa Malakias 3:10, sabi ng iba pastor, Old Testament na yan, bakit Old Testament? Pinabayaan na ba ito hanggang ngayon? Hindi po, mga katawan tayo ng Diyos, mga manampalataya po tayo, trabaho din natin yan, magbigay ng mga alay kung mga bahagi sa ating kinitaan, sa ating umahan, anong paraan na pamuhay natin, ibigay natin sa Panginoon 10 bahagi. Kasi ang pagpapala ng Diyos, makamtan natin. Kaya nga, ang iglesia ng Diyos nasisira dahil po sa mga tao na hindi sumunod ng utos ng Diyos. Pero kung may isang tao na sumunod utos ng Diyos, so ang bahay ng Diyos, bahay dalanginan, ay maabundan po. Kung hindi makulangan, sabi sa Pablo, ang mga nagsusubra, ang nakikita ng marami hindi magsusubra at ang kundi hindi makulangan sapagkat nagtulungan ang mga iglesia ng Diyos. Nagtulungan mo ng palataya. Ganun mga kapatid. Pero ang sabi sa Pablo, pero
Ang sabi sa verse 12, Pero patuloy kong paninindigan ang sinasabi ko ngayon, na hindi ako hihingi ng tulong sa inyo, para hindi masabi ng mga nagpapaka-apostol na sila'y katulad namin kung maglingkod. So, hinihilingi para hindi masabi sa mga nagpapaka-apostol na katulad daw namin. Kasi marami nagsabi, pastor ako, marunong ako sa Biblia, pero anong layo nila? Pira. Ang 10 bagay nakalagay sa bangko, no? At saka yung bigay ng mga alay sa simbahan, pagkain, pastor lang po ang umakupa. Kailangan niya ng lahat, para sa lahat po yan. Hindi kayo, pastor, ito sa akin ito. No, ipakain yan sa manampalataya iglesia ng Diyos. Pakain yan lahat. Hindi yan sabi na, dahil ako pastor, ibang ko itong pira, ipabisis ko ito. Di ba meron minsan? Hindi ganyan po. Kapatid, now, ang sabi sa Pablo, sa mga taong ito, nang hingi po ng abuloy, naghingi po sila ng pira, kung namumuhay sila para mayroon pong pagkitaan nila ang salita ng Diyos para po sila na maging mayaman. Ito po ang tinawag ng Pablo sa verse 13. Pakinggan natin sa verse 13. Pagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilinlang, at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. So yan po, ito palang mga tao na ganito na nanghingi sa mga membro, no? Nanghingi po sa bus, nanghingi doon sa mga sabihin natin tao doon sa labas, nanghingi ng subrib, mga nagpapanggap lang po yan ng mga apostol ni Kristo. Hindi po totoo sila mga lingkod sapagkat nangnakaw sila ng mga bagay na para sa Panginoon. Ibigay mo sa simbahan, doon, alam ng pastor, alam ng pari kung para saan yon. Para yan sa mga mananampalataya. So, hindi si pastor, si padre lang makinabang. Lahat nasakop sa iglesia, mga mananampalataya, ay makikinabang ng mga bagay na galing sa Panginoon. Diba? Pakinggan natin Malakyas, anong sinabi ha? Maliwanag mga kapatid sa Malakyas 3:10, anong sinabi ng Panginoon? Sabihin nila, pastor, wala tayo dyan. Sa kanila, wala, pero tayo, bilong tayo dito, sapagkat may pagpala po ito. Pero kung hindi mo gawin ito, kahit sabihin natin na ibagdok mo pa yung ulo mo sa lupa ng pagsisikap, hindi mo matanggap ang pagpapala na ito. Pakinggan natin. Nawala ang signal natin. Basahin natin ito ha. Nawala ang signal natin. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. May hamon ang Diyos ha. Saan hamon ito? Sa Israel lang? Bakit ikaw hindi ka nangailangan? Sabi na pastor sa Old Testament yan, sa mga taong mga sakim, ayaw nila dito daw sapagkat Old Testament ito. Bakit ikaw? Hindi ka nangailangan ng pagpapala ng Diyos? Mga nakaw ka lang, sakim ka. Kasi ang sabi ng Panginoon, ninanakawan ako nila. No? Yung sabi ng Panginoon, pakinggan natin muna sa verse 8. Nagtatanong din kayo, maari bang nanakawan ng tao ang Diyos? Ang sabi ng Panginoon, parang imposible. Pero, ninanakawan po ako ninyo at tinanong pa ninyo, paano ka namin ninakawan? Ninakawan ako ninyo dahil hindi inyo binigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Ngayon, ikaw hindi ka magnanakaw. Nagbigay ka ba ng ikapo at mga handog itong mga abot na ating umahan? Nabigay mo ba ang ikapo? Pag hindi, magnanakaw ka. At magnanakaw ka, wala kang bagay sa langit. Magnanakaw ka, hindi mo makamtan ang biyaya ng Diyos. Ang sabi na po sa verse 9, yan ang dahilan kung bakit ko sinumpa ang buong bansa. Kung buong bansa, sabihin mo kaya, hintil tayo pastor? Mga Hudiyo lang yan. Buong bansa, saan ang bansa nakabilong? Ikasali ka dito, nasumpa na ito. Hindi mo sabi, sinumpa ko ang bansang Israel. Hindi po, buong bansa. Pag sinabing buong bansa, hindi ligtas ang Pilipinas, hindi ligtas ang Japan, hindi ligtas Amerika, Hong Kong, China, Indonesia, hindi ligtas dito. Buong bansa ang sinabi. Yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Kaya huwag mo sabihin, pastor, sa Hudiyo lang yan, pastor. Wala kang bansa. Kung mayroon, kasama ka dito. Verse 10. Pero ngayon, hinamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoon na makapangyarihan. Dali ninyo ng buo ang inyong ikapo. Buo ha? Pag sinabing buo, huwag mo sabihin, ito ay natira na lang sa binabayaran nating bahay, binabayaran natin na kuryente, binabayaran natin tubig.
Huwag mo sabihin na doon na po yung natira na lang. Hindi po, buo. Pag sinabing buo, kung magkano ang kita mo, bigay mo ang buo. Huwag mo sabihin na ang Panginoon sobra lang, kasi hindi ka binigyan ng Panginoon sobra lang. Buo ang bigay ng Diyos sa iyo. Ikaw ay nakakita ng isang buwan, sabihin natin 10 lapad. Ibigay mo 1 lapad. Mabigat ba yan sa iyo? Ilan ang sa iyo? Siyam. Alamang ka pa rin. Siyam sa iyo, isa lang sa Panginoon. Na ngayon, maging sakim pa tayo. Walang bahagi ang sakim sa karinang langit. Ngayon, dahil ang sabi dito, dalhin ninyo ang buo. Buo ha, hindi sinabi na ito ay natira na lang. Buo niyo ka po sa budiga ng aking templo upang may pagkain doon sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at bubuhos ko sa iyo ang sobrang pagpapala. Sobrang pagpapala. Bakit ngayon kinakapos tayo? Bakit kinakapos tayo ngayon? Wala doon hindi sila kasali ng Old Testament. Bakit? Dahil wala kasali ng Old Testament, hindi ka nangailangan? Wala kang panagutan sa Diyos? Lahat ng tao, buong bansa ang sinabi dito, ninakawan ninyo ako. Kung mangnanakaw ka, may bahagi ka ba sa langit? Mangnanakaw, walang bahagi sa langit. Ninakawan ako ninyo, nagtanong pa kayo, sabi ng Panginoon sa verse 8, nagtanong pa kayo, paano ka namin nakawan, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ninakawan ako ninyo sa mga alay at 10 bahagi. Dalhin nyo sa aking templo, ang sabi ito, para may makain. Ngayon, kaya tayo mga apostolic believers of Christ, pagkatapos ng simba, pinapakain natin lahat na magsasamba para po yung pagpapala ng Diyos sa simbahan na yan, hindi lang si pastor, hindi lang po tayo ang nakikinabang, lahat ng mga manampalataya ay makikinabang ng pagpapala ng Diyos. Ganun po, kapatid. Ito may hamon ha. Kaya lang, sa kasikiman ng tao, nakalimutan ng hamon ng Diyos at walang nakatanggap ng pagpapala na walang malalagyan. Ibubuhos ko ang sobrang pagpapala. Paano sobra kahit hindi ko nagtrabaho ang tao kasi wala talaga, kapos na. Dahil po, sinumpa tayo sa ating kasakiman. Kaya, may hamon ang Panginoon. Now, ang tinawag ni Apostol Pablo, ito mga tao na ito, mga bulaan apostol. Bulaan apostol ba lang? Mga kapatid? Hindi po bulaan apostol lang, may bulaan din mga guro. Kaya mag-ingat tayo sa bulaan guro, sapagkat sinabi po sa verse 14 to 15, hindi naman yan katakataka, dahil maging si Satanas ay nagkunwaring anghel ng Diyos nang bibigyan ng liwanag. Kaya din ang kanyang mga lingkod, mga alagad, ay nagkukunwari din ng mga alagad ng katuwiran, pero darating ng araw, parusahan ng lahat ng kanilang mga ginagawa. Hindi daw kung si Satanas nagkukunwari para anghel ng liwanag, sabihin natin ay itong lumapit sa ating bulaang propeta, akala natin Biblia ang dala, akala natin ito nagdala magandang balita, yung pala, hindi magandang balita. Ang balita nila, nagpapahamak, sumisira na ang panampalataya. Yung po sinabi sa 2 Peter chapter 2 verse 1, na mga bulaan, itong mga huwad na mga guro, ay palihim nagtuturo ng nakakasira ng ating panampalataya. Akala natin magandang balita, Biblia ito inadala, pero nagtakip po ang diablo ng Biblia para maligaw tayo sa ating pananampalataya. At kanya mga lingkod, sa verse 15, kaya hindi ka pagtataka ng kanya mga alagad, magkukunwari na alagad sa katuwiran, pero darating ng araw, parusahan silang lahat ng kanilang ginagawa. Ganyan po ang sinabi Biblia. Huwag tayo paligaw, sana pala natin katotohanan at patuloy tayo manalig sa katotohanan. Ang katotohanan nagpapalaya po sa atin. Mag-ingat po tayo. So, ang diablo ginagamit ng kahoy, naligaw ating nuno. Ganon din ngayon, ang Biblia, ginagamit ng diablo, maligaw tayo at upang masira ating panampalataya na inasahan kaligtasan, kapahamakan pala ating kantungan. Mag-ingat tayo mga kapatid. Maraming salamat po. Ito lang po ako. Huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo, subscribe. Don't forget to push notification bell for update everyday the new videos or live streaming to see the word of God. I'm the Pastor Tomaka, Apostolic Believers of Christ International. Receive to us the grace of Jesus Christ be with us. Amen.